Ay, magandang gabi mga boss, mga camping, mga kabunyog. Salamat sa dumadagdag na subscriber, no? Ay, nako. Ginabi na naman, alas 7 ng gabi po rito sa Pilipinas. Magbigay ko tayo ng ano dito, reaksyon. Dito sa barko ng BIPAR at PCG, binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard habang patungong Baho de Masinloc. 3 hours ago lang ho itong vlog na to, no? At may 71,000 views. Pakinggan natin. Ayan, bigay tayo ng komento. Mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, binomba ng tubig ng China Coast Guard. Ito'y habang nagsasagawa ng humanitarian mission sa Baho de Masinloc. Ang seto ng balita mula kay Ryan Lesigues, live. Angelique, mahigit 4 na oras nakipagpatintero ang barko ng Pilipinas na BRP Dato Bangkaw at ang BRP Bagakay sa mga barko ng China. Itong barko, Angelique, na nakikita mo dito sa aking likuran, yan lamang yung isa sa maraming barko ng China na nakipag-gitgitan, bumangga sa ating sinasakyang barko ng BIFAR at ilang beses din tayong winoter cannon. Actually, Angelique, may mga naitalang damage na rin dito sa barko, no? Kung kaya't sa mga oras na ito ay minabuti ng mission commander ng barko na ito na lumayo muna. Hindi pa tayo, Angelique, nakakapasok doon mismo sa loob ng Baho de Masinloc. Yung estimated time natin kanina ay alas 10 ng umaga, pero natagal. Sa mga tuwid po mga boss, kinawawa na naman tayo ng mga incheck. Wala ho tayong ilalaban eh. Diba? At hindi naman ho tumatanggap ito ng panalo natin sa UNCLOS. Diba? Parang kagaya rin ng ginagawa ng, kung totoo na hindi rin tatanggapin ni Marcos yung desisyon ng ICC. Ganun ho yan. Mga friend, mga boss. Ang init. No? Pero alam nyo, ang Panginoon, iba eh. Galit po siya sa mga mapang-api. Diba? Tignan nyo nangyayari sa China ngayon, mga boss. Doon, di ko wala ho silang Diyos yata eh, diba? Hindi ho sila naniniwala sa Diyos. Ganun ba, ang China? Kasi hindi sila naniniwala sa batas ng tao eh. Muntakin mo, sa UNCLOS, sa daig, panalo tayo na yung kanilang 9-dash line, ginawa pa ng 10-dash line, isang imahinasyon lang nila. Di ba? Pero ayaw nila. Yun ang ipinipilit nila dahil yun nga, wala tayong ikakaya. At yun nga, at itong ginagawa nila na to. May baligatan, di ba? Ba't hindi yung barko ng Amerika bombahin nila ng water cannon? Dito sabi, manduduro lang ho talaga to, kinakaya-kaya nila tayo. Wala ho tayong magagawa. Ganun lang nila. At tawag dito, ano kaya masasabi ni Duterte dito? Tsaka ni Sara? Washington, siring tong tong, ting tong tong, tong tong tong, ting tong tong. At tuntua pa yung mga Duterte sa nangyayari. Baka, malamang. Babati pa yun di ba? Ito naman ho, may 474,000 views. 2 days ago lang po ito. Ito naman ang hindi ko alam kung karma inaabot nito eh. Pakinggan niyo. China destroyed by tornado. Most horrific storm in China. World is shocked. A strong tornado hit China's southern megacity of Guangzhou on Saturday afternoon as the Guangdong provincial capital was battered by severe rain and a hailstorm. Authorities said the tornado was a... Kompleto, may hailstorm pa, no? Alam nyo, yung hailstorm nila, gabato. Pag tumama ho doon sa mga kotseng nakaparada sa labas, butas-butas po yung mga windshield nila. Oo, talagang mas luma pa yung nangyari sa Ten Commandments eh. Talagang dilubyo, kumbaga. Most
Horrific storm in China. Of level 3 intensity, 2 points lower than the highest level of 5. An investigation into the damage caused is underway, state news agency Xinhua reported. Nakikita niyo po yung tunog ng pak. Yung lalaki po nung tipak-tipak yun, oh, na parang mga yelo. Hailstorm nga eh. Oh. Pag tumama ho talaga sa mga ng kotse, basag-basag. Oh, pati yung mga bubong na butas-butas. Oo. High cholesterol, drink the The weather station in Liangshan Village in Guangzhou's Baiyun district, roughly 2.8 kilometers, 1.7 miles from the tornado's point of occurrence, registered a maximum wind gust of 20.6 meters per second at around 3 p.m., Xinhua said. City authorities had earlier in the day issued thunderstorm, rainstorm, hailstorm, and tornado warnings in many districts. This comes... Ang dami, no? Thunderstorm, hailstorm, tornado. Dilubyo na ho to. Alam nyo kung sa Pilipinas po nangyayari ito. Sa Pilipinas lumindol lang eh. Diyos ko na tayo lahat, di ba? Wag po, Panginoon. Tatawag na tayo sa Kanya eh. Ito kayang inchik, marunong kayo tumawag sa Panginoon itong mga to? May Diyos kaya to? Ha? Ayaw nyo maniwala sa batas ng tao? Siguro naman. Sa batas ng Diyos, baka maniwala na kayo. Oh. At merong tendency ho ito, itong China na to. Na lulubog. May nabalita na ho. May bumabagsak ho ito, lumulubog ho yung lupa. Baka nga kainin na sila ng lupa eh. Oo, ng buo. As Guangdong battles record-breaking floods caused by heavy downpours that have left at least 4 dead and displaced tens of thousands across several cities. At least 10 people have also been reported missing. More rain and strong convective weather have been forecast for the province over the next 5 days. Guangzhou authorities announced on Saturday that the city's total rainfall for the month had already reached 455.8 millimeters, the highest for April since 1951. 我的天哪，我去龙卷风哦！ Grabe na mga boss. Pero wala naman tayong naririnig na Diyos ko, wag po. Yung ganyan, di ba? Wala sila Diyos eh. Bahala sila sa buhay nila, di ba mga friend? At least tayo, pinawater cannon lang tayo, di ba? O, nakikita ko sa buong mundo kung paano tayo inaapi itong mga sinvergüenza na mga inchik neto, no? Ang mga Pilipino kung hindi makalaban, di ba? Pero yun nga, dinuduro lang naman talaga. Ba't hindi nila birahin yung mga kasama na sa balikatan exercise doon sa West Philippine Sea? Ang tinitira, Pilipino lang talaga. Hindi nga ako kasi makalaban, di ba? Pero ayon kay Marcos, pag may namatay na Pilipino,
sa water cannon na ganyan, may namatay. Baga ano na raw yung Mutual Defense Treaty ng Amerika, pwede nang gamitin. Ayon sa kanya, hinihintay pa niya may mamatay, no? Di mo, dapat kasama ka rin, eh. Ha? Ay, nako mga boss, iba ho gumalaw ang kamay ng Panginoon. Galit ho siya sa mga api, di ba? Eto, gaya itong inaabot nito mga kasabwat niya, nitong China. Ito, patatawag na sila ngayon. Pakinggan natin. House committees will invite officials from the previous administration to shed light on the gentleman's agreement reached between former President 6 hours ago lang ho ito. House susumon Duterte Administration Executive Order Gentleman's Agreement. Magkakaalaman na. Rodrigo Duterte and China regarding the West Philippine Sea, particularly on Ayungin Shoal. In a briefing, Romualdez says the House leadership, including the committees that will tackle the issue, had already discussed the matter. Yes, we have already, discussed this amongst the House leadership and with the committee chairman involved. So we'll try to ferret out the truth kung ano ba talaga, kasi as our president said, he was horrified. So are we, kasi disappoint din yan na meron na isang gentleman's agreement. Although may nagsasabi meron sinasabi wala. So dapat malaman natin ano ba talaga at ano pa talaga ang kasunduan noon, kasi yun po ang in-invoke ng China ngayon. When asked who are the officials that will be invited by concerned House committees, Romualdez responds saying, we can start off with the past officials kasi sila din ang dapat ang nag-execute kung may agreement. Di dapat siguro yung foreign affairs nila, yung executive secretary, kung may EO. Romualdez also notes the contradicting statements from the Duterte's past administration officials. Meron din isang press secretary nagsalita na meron, yung isa naman wala naman daw. So ano ba talaga? Nabubudol-budol na lang, binudol na nga nila yung China. Ngayon nagbubudulan sila dyan sa loob ng dating kabinete. The pact between Duterte and China was confirmed by both parties on April 11 and described it as a way to maintain the status quo in the West Philippine Sea. The deal was largely an agreement not to repair or reinforce the decrepit World War II era ship used as a Philippine military outpost at Ayungin. Patatawag na yung mga Duterte. Akalain ba nilang magkakaroon ng ganyang klaseng senaryo sa buhay nila? Kala nila planchado, di ba, mga boss? Lahat may katapusan talaga, di ba? Ang kasamaan, di ba? Tignan mo yung kay Marcos Senior, natapos, di ba? Pero tignan mo kay Pinoy, wala siyang ninakaw, di walang problema. Hindi naman siya yumaman. Eto, si Digong, sobrang niyaman. Lumusot man kayo sa batas ng tao, sa batas ng Diyos, hindi. Lahat may katapusan. Sino mag-aakala nitong unitives na ito, sila magkakagatan? Di ba, mga boss? Kanina, nag-hearing na si Bato. At inimbestigahan niya na yung tungkol sa pagdodroga ni Marcos. At may testigo, yung ganyan. Siguro napanood nyo naman yung Senate hearing ni Bato, no? Si Marlico, parang tanga. Gagalit siya kay Bato. Dapat daw kasi patawag ni Bato si Marcos, si Excellency, at saka si Marcel Soriano. Dahil sila raw ang main character dito sa drama na nangyayari, di ba? Hindi raw ganun-ganto. Si Marlico. Magaling si Marlico, Marlico! Ano gusto mong mangyari, Marlico? Magre-resign? Gago talaga itong tanga niya. Ay, nako. Si Bongbong, Marlico, alam mo naman tatanga-tanga to. Nung tumatakbo pa lang, marami ng issue yan. Yung non-filing of income tax return. Tapos, yung hindi pagbabayad ng state tax na bilyon. Tumubo na.
Sino ang mga nagsasabing hindi siya dapat makatakbo? Commissioner Rowena Guanzon, BIR Commissioner Hinares, Justice Carpio, Chudorte. Ang dami magagaling mahaliko. Pero nakatakbo. Ang tangan nito. Nakatakbo. Tsaka yung sinasabi mo 2012 na bato-bato na yan. Nakatakbo pa nga ng 2016, di ba? Natalo kay Leni Robredo, Vice President, di ba? Tapos ngayon, presidente, lalabas niyo yan. Para, sirain yung, Ano sisirain niyo kay Marcos? Maharliko? Sinira na sinira yan eh. Na may kaso, ganito, lahat nilabas na eh. Nakatakbo at nanalo. Sino sumira dyan? Unang-unang sumira dyan, si Digong. Meron tayong matakbo presidente nagkokokay. Ganito niya, sabi niya. Anong ginawa niya? Ganon. Ngayon, maraming pag sinasabi ito si Digong na second year college ka lang, hindi ka nakagraduate, so, kung di ka ba naman malaki rin talaga sa apak mo eh. Ba't pumayag ka? Digong. Sana nilabanan nyo na. Dami ka palang daldal eh. Dapat nilabanan nyo na si Marcos. Hindi ka pumayag eh. Tapang-tapang mo. Dapat nilabanan nyo na. Dahil pinapaatras nyo nga si Marcos, di ba? Sabi ni Marcos, hindi, laban na lang. Hindi ako atras. Subong-subo na ako eh. Sabi ni Marcos, di ba? Tapos kayo umatras. Ngayon, ngak-ngak kayo ng ngak-ngak. Sino tanga? Ang higpit-higpit mo. Patayin ko yung mga nagdodroga. Pumayag ka. Partner nung anak mo. Presidente siya. Vice President yung anak mo. Ngayon, kung ano-ano nilalabas ninyo na 2012, may cooking. Wala yan. Yung sa inyo nga eh. EGK killing pa eh, di ba? Wala yan. Totoo lang. Kung totoo yan, sige, ay hearing ninyo, 3 oras mahigit yung hearing ni Bato eh, kung mapatunayan ninyo yung na yan, tinanggi naman, walang katotohanan, dahil walang yung credibility yata nung nagsasabi na siya huhuli kay Marcos, mukhang mabaho rin. Parang kagaya rin ito kay Digong. Akusa na palpak si Marcos. Kala mo naman tama yung pagpapalakad niya nung siya nakapuubong presidente. Hintayin lang natin yung ICC. Magkaalaman na kung talagang poproteksyonan ka nitong si PBBM, Digong, mga Duterte, sa Davao. May presidente tayong bangag. Bangag noon, bangag ngayon. Bangag pa rin ngayon. Andang ito. Adik mo. Nung ka pa sigaw na nagkukukay niyan eh. Ba't pumayag ka na makatakbong presidente yan? Ngayon ngak ka ng ngak kung hindi mo makakuha yung kwartang gusto nyo makakuha. Gusto nyo susunod sa inyo. Kung hindi nyo mapasunod, binibira nyo, gusto nyo pataubin, wala namang mangyari. Di ba? Ay, ako. Wala ho yan, mga friend. Hindi ho, Ewan ko kung makakabalik sila, pero gagawin ho lahat yan. Delikado talaga. Sabi nga ni Trillanes, alang ang bituka niyan. Lahat gagawin yan. Kaya medyo tignan natin ang galawan. Marami-raming popcorn pa po yan. ICC ang dyan, mag-collab na po tayo. Kalat ni Baya, shout out. Shout out, Miss Akira Milus. Sabi ni Kalat ni, May you have a great day. Ingat palagi, sabi niya. Good evening, Karaoke. Lapirutin mo ng todo, Karaoke. Huwag mong tantanan, sabi ni Kalat ni. Hello, Miss Aruba. Regard, sabi ni Kalat ni. Ay, sumagot si KJCO po.
Ako yan. Eto, beautiful pa rin. At sexy. Kalat ni Violet. Mabuhay, shout out sa mga tropa pips natin dyan sa Matapang Street. Oh, alam mo ba yung Matapang Street? Friend, kalat ni. Ay, ba tayo dyan? Ayos ba tayo dyan? Mabuhay kayo. Oh. Rodelia Alpilor, shout out. Ay, iskinita lang yun eh. Matapang na yun, kalat ni. Oo, iskinita lang yun. Tagusan yun, recto, video. Oo. Maganda yung lugar namin doon eh. Malapit sa MLQ, malapit sa UE, malapit sa FEU, ganun. Malapit sa Quiapo Church. Maganda yung dati, video. Nasunog na eh. Wala na ho ngayon. Matagal kami doon, kalat ni kalam, mula bata hanggang nag-asawa ako, nandun pa ako eh. Sabi ni Rodelia, Sir Rox, ala na atang mga pari ngayon. Sir Rox, get well soon po sa may bahay nyo. And God bless po. Oo. Okay lang si Mama. Kat Gray, shout out. Wala na si Enrile, stroke. Naglalaway na, naka-wheelchair na lang. Oo, ganun ba? Alam mo yun, marami siguro kasalanan yun. Matagal kunin eh, di ba? Noel Tenko, shout out. Maganda yan. Galitin nila si BBM para umaksyon na. Totoo yan, di ba? Sumagot si David Alvin Mendoza. Ang problema, hindi nila magalit si BBM eh. Yan si Digonggong at mga aliporis niya ang nanggagalaiti sa galit. Pero sana nga, mag-isip-isip na si BBM at baka kung anong maisip ng mga yan at ipa-assassinate si BBM para yung Amazona ang pumalit. Sumagot naman si 3J Shop. Gagalaw at gagalaw si BBM pero swabe lang ha. Pero sa pool, talagang malaking tiwala ni 3J Shop dito ka nagagalaw talaga to eh. Sabagay ako, naniwala rin ako sa'yo. Kasi nga, pag hindi siya gumalaw at hindi siya nakikooperate sa ICC, pugong biyahero ang labas ko. Okay. Maganda kayang content yung under desire ka naman ng asawa ko. Kaya ko maganda yun eh. Nakakapanood ako ng mga TikTok eh, oo. Sabi isa. Million ang views eh, oo. Yung kalimutan ko eh. Baka maalala ko yun. Parang under siya sa asawa niya, oo. Marami nanonood, oo. Pelikula ko itong YouTube eh. Kaya yung iba nanatawa ko, naniniwala kayo eh. Doon sa mga matulungin. Taragis kaya. Dito po, sa mga subscriber ko, meron pong mga matulungin. Totoo. Ayaw naman nila pabanggit kung sino sila. Okay. Pero, alam niyo na kung sino kayo, di ba? Iilan lang naman kayo mga friend. Totoo. Shirley Jaser, shout out. Mapagpalang gabi po sa inyo, Karox, at sa mga family mo. Una sa lahat, salamat at magaling na at nakauwi na ang pinakamamahal mong apo. Dito makulit na naman. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Di ba? Librado Ludovico, shout out Maghintay na lang kayong mga Dutertaning trolls. Kagaya nitong dalawang ungas na ito. Ang totoo, hindi kayo nabigyan ng pwesto sa gobyerno. Yan ang totoo. Tumigil nga kayo. Si Glenn Chong, tsaka si Maharliko. Totoo. Yung may sapak eh. Noel Tenko, gumawa lang ng galit ang mga DDS sa totoo. Wala talagang dumating kundi puro vlogger. Di ba? Wala nga eh. Tapos naghahanap sila ng CCC. Kelly Jaser ulit Yung palang rally ng mga DDS sa Bulacan ay peace rally, Karox. Peace rally, tapos mumurahin lang at babastusin ang presidente. Kahit hindi ako makamarcos, Karox, nakakapag-liit naman kung presidente natin sa Pilipinas, minumura lang ng mga yan. Butit hindi natuloy, di ba? Kaya nga
Sabi nga ni ator ng mga ibang hindi naman bumoto kay Bongbong, nandyan na yan di ba? Alam nga namang di ba? May nag-comment dito na impeach daw si Erap. Kasi sabi ko, sinong mga presidenteng na-impeach? Si Erap daw na-impeach. Na-impeach nga, maski naman si Marcos na-impeach, di ba? In-impeach ng tao. Di ba? In-impeach ng tao. Di ba? Inupo si Cory. Di ba? Ito naman si Erap. Nung na-overthrow ng tao, inupo tong si Gloria. Di ba? Ganun yun David Ali Mendoza, shoutout. Hello po, Karox. Good evening po sa lahat. Thanks God po at nakalabas na ang apo ninyo sa ospital. Alam nyo po, Karox, wala naman maniniwala dyan kina Maharlika at Glenn Chongo na nasa wastong pag-iisip. Totoo, sila siguro ang mga bangag. Hayaan na lang po natin sila sa trip nila. Kasi po, kung di nila gagawin yan, ay wala silang bayad kay Duterte. Mismo. Diba? Pero si Maharlika, marami na nanonood kay Maharlika, totoo. Dami talaga. Marami pa rin tanga. Nakakatakot itong darating na eleksyon Baka lumusot yung hindi ako abogado, hindi ako doktor, hindi ako inhinyero, ako ay artista. Lahat ng mamaya. Tatapos natin. Papakita ko sa inyo, Ipapakita ko. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox sa inyong may bahay at apo. God bless. God bless, Raul. Raul Villanada ulit. Wala kung baga sa paputok, yung balita ni Maharlika, it ay supot, mintis na kwitis. Totoo. Loko-loko talaga Ay, naku, Maharlika. Yung ganyang arte ninyo, mapapababa nyo si Marcos. Kung mananaginip kayo, matutulog kayo, huwag kayo nananaginip ng gising. Mga ungas to, mga animal na to. Raul Villanada ulit Siguro ika ng mga Bulakenyo. Kung wala kayong magawa doon sa Davao nyo na gawin, huwag dito sa Bulacan, alis. Friend Jervin Sapeda, shout out Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out mga friend. Dolor Garcia, friend Amy Bingson, shout out sa inyo sa Italy. Sabi ni Friend Jervin. Naku. Ayan na naman po ang mga yawang hinduropot sa Rox. Grabing gulo na nga po. Di na po sila nakakatulong. Sobra pa po silang nakakaperwisyo. Para na lang po tayong mga langay-langayan sa Rox. Walang tigil ang ngaungawan. Kaya wala pong katahimikan. Totoo. Sarap po talagang paghahambalusin ng mga damontres na mga buwisit na pesting yawa talaga, mga bugok at bugat na hinayupak. Ganito. Ano po ba talaga pinaglalaban nila? Taong bayan po ba? Taong bayan po ba talaga? Taong bayad. Taong bayad o taong bayad. O yun pare-pareho lang po talaga, Xerox, na puro may mga ubo ang mga utak ng mga ito. Totoo. Sobra na po silang nakakasuka. At ito naman pong ating pinunong kawal, wala po nang ginagawa kundi ngisi-ngisi, lembot-lembot, anak ng kurimaw na may laway na panis talaga, Xerox. Ay, si Kabitenya talaga, ang daming alam na salita nito. Ito. Saan ka po nakakita ng kumakampi pa sa kalaban at pinagtatanggol pa? Sukol na ang dragon, ang kawawang kuting. Gamitin po dapat ng kamay na bakal at ultimatum na pag di mga magsitigil ang mga yawa. They have to face the consequences para po medyo magsikalma po ang mga pasaway na yawa. Totoo. Paano naman po kasi siya katatakutan? Saan ka naman po nakakita
papatayin at tatapusin ka na ng kalaban, all smile ka pa. Ay, Diyos mio po, Lord. Ipuin mo po sana ang naglalakbay na kaluluwa at utak hangin ng aming pinuno. Pulakay. Ito po talaga, Sir Rox, ang tinatawag na tunay na lutang sa hangin. Kaya lalo po siyang pinagpipiestahan ng mga kalaban. Masyadong bahag ang buntot at ngiting aso lang po palagi ang kanyang panlaban sa mga barbaro na mandirigma. Mahal na kuting, gising-gising na, napapaligiran ka na ng mga yayawang kurimaw. Buisit, ako po ay lalayas na po muna at maski manginginain na lang po. Manginginain na lang po muna ako ng kamote. Pangpaginhawa po ng pakiramdam, Sir Rox. Ay. Jun Lagon, my friend, shout out. Jeff Ramos na, shout out Eman Escalona, shout out. Sabi ni Cassandra Daisy, ang palagay ni Toto Kausing ay pwede na totoo ang sinasabi ng PDEA agent. Mapanuri tayo sa mga proof na ibibigay sa Senado. Marami ang nagsasabi na sira ang credibility ni PDEA agent. Ibig bang sabihin na kahit prostitute na sira ang credibility ay di dapat paniwalaan, which is very wrong. Feeling ko isa ito ang mga alas ni Digonggong aside na election issue. Pero BBM should finish his term and not Sara Marcos Jr. At not Sara. Kaya Marcos Jr., wag mo nang antayin ng ICC warrant of arrest. Please cooperate with ICC for your own sake and Filipino people. Al-Ulalia, shout out Dapat i-regulate ang mga content creator sa social media. Marami silang napapaniwala sa mga fake news. Marami pa din kasi ang tanga at uto-uto. Kailangan dumami ang mga truth vloggers na gaya mo, Sir Rox. Good day, mga ka-warriors. More power, Sir Rox. God bless. God bless, Al-Ulalia. Ano to? Jelin. Welcome to the club, Jelin. Maharlika is just a bitter, disgruntled woman. May sayad yata yan. So pathetic. Isama na si Glenda dyan. Marilo Pabianak, shout out Good morning po tayo at sa mga ka-warriors. Thanks God at magaling na si apo niyo po tayo. Di na kayo magwo-worry. Saan naman po kaya ang target nila ng rally? Kawawa naman ang dating president. Dapat sa kanya, nagre-relax na lang sa buhay pero puro galit pa din nasa dibdib niya. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Pabian. Paano siyang magre-relax? Malapit na siyang ma-ICC, Federico Mandak, shout out. Salamat sa Diyos, Sir Rox, at nakalabas na sa ospital ang apo mo at magaling na. Di pa nga masyado, may ubo na naman pero kaya na siguro na magamot dito. Oo. Ganyan talaga mga lolo at lola. Pagdating sa mga apo, mas nag-aalala kung may problema ang mga apo. Di tayo mapapalagay hanggat hindi maayos ang problema. God bless po. Oo, lolo ka na rin, Federico. Boy Hong Kong Balong, shout out. Federico Mandang ulit Hanap buhay na nila. Maharlika at DDS vlogger yan. Napanood mo ba yung vlog ni Mima Alicia? Pinanood niya yung nagmura si Maharlika dahil hindi pa daw dumadating yung sahod niya. Yung sasot yata yun. Kausap niya. Kaya siguro puro pera lang habol niyan.
hindi tunay na supporter, hindi tunay na suporta sa taong ipinagtatanggol niya. Oo, totoo. Federico Mandacoleto. Kailangan talagang makabalik ang mga Duterte. Kailangan talagang makabalik ang mga Duterte sa Malacanang. Dahil kung hindi, paktaylo siya sa Inchik. Lulunurin siya sa West Philippine Sea. Itatali siya sa boya. Tapos, iwa-water cannon siya. Mararamdaman niya yung ginagawa ng mga supply ship natin. Sa supply ship natin. O, wala talaga yung si Digong. Wala yan. Alberto Olaer, shout out. Karoke, dapat na madisbar na nga yan si Digong Duterte. Baka mabulunan si Digong Duterte sa pagmumuras at matigok. Baka si Presidente Bongbong Marcos ang pagbintangan ng mga Didi bullshit, Karoke, sabi niya. Rosauro Espiritu, welcome to the club. Si Era po, na-impeach. O yun nga, na-impeach nga siya. Na-impeach ng tao. Sumagot si 3J Show po. Pagkakaalam ko, hindi siya na-impeach, kundi i-step down ng kusa. Correct me kung mali ako. O yun nga nangyari. Dineclare lang na na-impeach siya. Ang tao ang umimpeach sa kanya. Pinipol power nga siya, Rosauro. Ikaw naman. Elizabeth Iscare, shoutout. Good morning, Sir Rox. Hi, naku. Akala ng Maharlika na ito at Glenchong, mga walang alam. Hi, tapos dadapan ng dada na wala namang ibig sabihin. Totoo. Nanggugulo lang sila Pero ang lamang views oo. Reynaldo Gonzalez, shoutout. Parang ang totoo. Isang Diamond Star at isang Italiano Gold. Ay, Reynaldo ka. 3JCO po. Hello, Sir Rox. Wala yan si Glenchong. May pasabog si Maharlika Loka. Kawawa naman ang PIDEA agent na nag-akusa na siya raw ang dapat huhuli kay BBM. Ano na ngayon mangyayari sa agent na yan? Tiyak na tapos na ang kanyang karir. Di ba? Napanood mo ba yung friend? Yung hearing kanya sa Senado? Oo. Abay, kasalanan din naman niya yan. Bakit siya nagpa-interview kay Maharlika Loka? Hindi niya ikinonsider na karir niya. Alam naman niyang anti-BBM ang babaeng yan. Diba? Baka bayaran din yan friend Jane Yung PIDEA agent na yan Malamang sa alamang diba? 3J Show ulit Kasi ano mapapala niya? Sige nga. Diba? Sabi, alam din naman niya na anong mapapala ako dito. Yun nga, tanga ka kung ganun. Alam mo na wala akong mapapala, papa-interview kay Maharliko. Ikaw naman, wag kami. Ha? 3J Show po. Alam mo, Sir Rox, Ox lang na magdiskusyonan sila ni Maharlika Loka tungkol kay BBM, pero nadamay pa sila ng artista. Nananahimik sa Maricel Soriano, nadawit pa. Sana hindi na lang binanggit ni Maharlika Loka ang pangalan ni Maricel. Total, wala namang kinalaman si Maricel sa galit ng babaeng ito kay BBM. Totoo. Ano kaya ang gagawin ni Miss Maricel Soriano dito kay Loka? Parang sasampahan na hindi pa umiimik si Maria 3J Show ulit Sir Rox, nasabi naman ni BBM, nasanay na sila sa mga pangalipusta ng mga tao, bashing, critics at so on. Kasi lumaki na sila sa politika at ganoon talaga ang culture dyan. Kaya si BBM hindi nga sumasagot sa mga kritiko niya, pero gumagamit naman sa malumanay na paraan. Gumaganti naman sa malumanay na paraan, di ba? Kaya itong nilantad ni Maharlika Loka, kahit ano pa ang ilantad niyan, ebidensya, kayang-kaya ni BBM i-debunk. Kaya lang, ang kawawa dito, yung PIDEA agent at si Maricel Soriano mismo. Diba? DJ Shop ulit Paano ngayon yan, Sir Rox?
nagdidiman sila ng Senate hearing para daw imbestigahan itong PDEA agent. Katatapos lang, friend, kanina. Napanood ba? Tapos si Romualdez naman, nagpapatawag na rin ng hearing para sa gentleman's agreement. Ano ba ito? Contest? O yan. Gantihan natin. Unang tanong, sabi niya, kaya ba ni Bato de la Rosa na dahil sa Senate, nadalhin sa Senate ang PDEA agent? Andun na nga. At ilagay sa alanganin si BBM. Kakayanin niya bakit hindi pero di siya marire-elect sa 2025. Maasa ka bang marire-elect yan, friend? Si Bato? Ako hindi. Pero, sikun sa Comelec yan. Ha? Pangalawang tanong, sabi ni friend Jane. Kaya ba naman ng Kongreso na papuntahin sa hearing si Digong? Good luck. Pag hindi siya pumunta, di warrant of arrest siya. Ba? Si Gibbs, natatabunan na ata ang issue ngayon. O, di ba? Hindi pa rin yan. 3J Shop ulit o. Kakanta pa kaya si Mahar Luka-Luka pag nauwi na sa walang nilabas niyang pagsabog? Totoo, sabi ni Morales ng PDEA na may mali dahil how did she get the alleged evidence? Ano pala yun? Confidential at classified. O, diba? Dapat kasuhan pa yung mahalikan na yan Christian Cheng, shout out na ka. Thanks God po, tay. Tyrox at ayos na ang apo nyo. A pleasant PM po sa mga totoong ka-warriors at totoong matitino ang kaisipan na nasa panig ng katotohanan at di minsan nagpapaniwala sa fake news. Christian Cheng ulit Sa totoo lang po, nananawa na ako sa Mahar Luka-Luka na yan. Sarap higitin ng dila niyan. Nakakailang episode na yan sa topic niya ililihis ang tunay na drug user at talagang pilit na idadawit sa ikinokonek si Miss Maricel Soriano sa pagko-cocaine ng dating boss amo niya na bumudol sa kanya, di ba? Christian Cheng ulit. Hoy, excusable Mahar Luka-Luka. Huwag mong ipagpilitan ang nais mo. Pilit mong dinidiin porke supporter ng real president si President Atty. Lenin Robredo si Miss Maricel Soriano. Until now, Mahal Luka-Luka, di ka pa rin makarecover. Sinisira mo pa rin ang mga napakalinis niyang imahe. Ang tanong, Mahal Luka-Luka, nagsakses ka ba sa pagwawarak mo kay Madam Atty. Lenin Robredo? Hindi, Tyrox. Sa isang episode po ni Mahal Luka-Luka, may leak na lumabas. Nagtanong sa kauri niyang si Sasot if dumating na daw bang payroll niya. Kay Sasot nga po. Kasi daw sa kanya wala pa. Sabay napamura si Mahal Luka-Luka. O, napanood ko yun. Christian Cheng ulit Gusto po kasi Tatay Roque naisiksik ni Mahal Luka-Luka sa isipan ng mga organic madlang people na si cocaine si Exano nung time ni late President Noynoy Aquino. At walang ginawa ang Aquino administration para masawata si Ngiwi sa pag-eksa si Exano. Abnormal talaga. Grabe ang kukote nitong babaeng linta na ito Hoy, buisit kang bruha. Bruha ka. Matagal ng drug addict yung dati mong boss amo. At huwag mong sisihin si Aquino administration. If di ka ba naman talaga isa't kalahating syunga. Nakakabarino yung bayarang bulagers na yan ni the killer former president. Bye na for now. Tatay Rox, thanks po.
Oh, ito yung kandidato sa 2025 na artista lang siya. Supporter pala talaga sagad ito ni at handang mamatay ito. Buhay daw nito, bibigay nito kay Digong. Oh, ito siya si Balweg. Simple lang. Ginagawa naman ng Pangulo natin ang lahat para sa ikabubuti ng bansa, para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Pero pinapatigos pa rin siya. Sa inyo po lahat na bumabatigos, mamatay kayong lahat. Pangalaman mo. Mamatay kayong lahat. Pangalaman mo. Well, Ipe, future, si Ratong. Ay, mission accomplished po mga boss. Hanggang bukas ulit. Mapungay yung mata ko. Pagod ako sa totoo lang. Sa tsaka mainit. Opo. God bless po, God bless China. Maniwala ka ng may Diyos. Si Jim Puet Hindi ikaw ang Diyos. Ang tataka lang ako kasi kay mama. Itong mga to, pag dapat wala ba sila utak? Hindi ba nila alam ang tama at mali? Sumusunod sila kung inutos ng kanilang leader. Pag nagkaroon ng gera, iisa lang naman ang hininga ng tao. Bakit? Mas maraming masisira siguro sa China kaysa sa Pilipinas. Diba? Bahala na si Lord, diba? Mga friend. God bless mga boss. Good night.